Nandito ako ngayon sa loob ng klinik. Itong mga kasama ni Apollo. Di lang talaga ako madaling makarecover sa allergy ko. Basta seafood kaya nga iniiwasan ko ang makakain ng ganon. But that asshole, he tried to kill me. Bes, di ba parang awkward ang situation natin? See, ang dami nakatingin sa atin na para bang dancer tayo sa club. Wika naman na dyan habang naiiling na tumingin sa mga lalaking nandito ngayon sa loob ng klinik. Hindi ko alam kung anong nasa isip ng lalaking yon at itong mga kasama niya ay pinabantay niya dito. Hayaan mo na yan. Ipilit mong huwag ka madidistract sa kanila. Sambit ko naman kay Jen. Bumuntong hininga lamang siya nang dahil sa sinabi ko sa kanya. Hindi maingay kaya sobrang awkward dito sa loob dahil nga nag-aantay lang kami kung sinong unang magsasalita sa amin. Bumulong naman ako kay Jen. Ano bang nakain ni Apollo at sila ang ginawang bantay? Sambit ko naman. I don't know. Basta ang alam ko lang dumating ang mga to. Wika naman ni Jen. Tumikim ako at tumingin sa mga lalaking nakayuko lang at di ko alam kung napano sila dahil sobrang tahimik nilang lahat. Ano bang ginawa nyo dito? Kaya naman namin dito pwede na kayong umalis? Sambit ko naman sa kanila habang walang emosyon ang mukha ko. Astrid, don't be too harsh. Sambit naman ang kasama nila. Hindi ko kilala to kaya hindi ko alam kung bakit alam niya ang pangalan ko. At sino ka naman at bakit alam mo ang pangalan ko? Tanong ko naman sa kanya. I just heard your name at huwag kang masyadong mag-ilusyon na magugustuhan kita. Sambit naman niya na ikinagulat ko. Ano bang nakain ng lalaking to at parang may galit siya sa akin? Hoy, gago ka ata. Sa pangit mong yan, mag-iilusyon pa ako sa'yo? Sambit ko naman habang natatawa sa pinagsasabi niya sa akin. Oh really? Pangit ako. Sambit niya naman habang tumayo at lumapit sa akin. Huwag kang lalapit sa akin. Baka mahawaan pa ako sa pagiging hambog mo. Sambit ko naman. Oy bes, tama na yan. Wika naman na dyan habang inaawat ako dahil yung lalaki papalapit na dito sa amin. Hey Miko, tawag naman ni Sean sa kanya. Di naman siya nakinig at dire-diretso lang siya at nang malapit na sa akin, bigla niyang ilapit ang mukha niya sa mukha ko. Nagulat naman ako sa ginawa niya. Ano, pangit pa rin ba ako? Tanong niya naman sa akin habang nakangisi. Kahit gusto kong sumigaw ng help, dahil sa sobrang kilig ko, pinigilan ko para naman di niya masabi na nagkandara pa ako sa isang tulad niyang pangit ng ugali. Tinulak ko siya ng malakas at ngumisi. Para kang si Damulag, yung nasa Doraemon, ganun ang mukha mo. Sambit ko naman sa kanya. Inis siyang napamura at bumalik na siya sa upuan niya. Nagtawanan ng mga kasamahan niya at siya naman, inis na umupo sa tabi ng isa pa nilang kasama na hindi ko kilala. Hey, get us drinks. Sambit naman ang katabi niya. Kumuha ka nga ng sayo, wika naman na dyan. So ngayon, ikaw na naman tong feeling badass. Wika naman niya habang nakangiti. Hindi ako nag-feeling actually. I'm a bad bitch, sir. Wika naman niya sa lalaki habang nakangiti. I am so proud of this bitch dahil alam niya kung paano iinisin ang katulad nilang suplado. Oh, okay. Sambit naman niya. Ngumiti naman siya sa lalaking yon at di na tinuunan ng pansin. Bakit ang hilig nilang magpapansin? Wika naman na dyan. Sobra. Para tuloy silang mga sira. Wika ako naman habang natatawa. Bigla naman silang tumingin sa amin ng masama except kay Briggs at Sean na walang pakialam dahil busy sila sa mga cellphone nila. Hey, why don't you get us drinks? Inis na wika ng isang lalaki. Oy Liam ha, tigilan mo yung pagiging bossy mo. Andyan lang naman sa ref yung drinks Wika naman ni Briggs. Gusto kong ngumiti dahil pinagtatanggol niya si Jen. Ang sweet-sweet naman ni Briggs kay Jen. Baka nga talagang seryoso siya dito. Pshh! Manahimik ka, Briggs. Wika naman nung Liam sa kanya. Sige na, ikuha mo na ako. Sambit naman ng lalaking pinaglihi sa aswang. Ayoko nga sabi Nagmamatigas sa sambit na Jen. Ano bang trabaho mo? Di ba katulong ka lang? Sambit niya. Bigla namang uminit ang ulo ko nang dahil sa sinabi niya. Katulong lang. For real? Hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya naman nagsalita na ako. Ayokong binabastos ang mga matitinong trabaho. Katulong lang. Ano bang nasa kukote mo at nilalang mo ang trabaho namin? Sambit ko habang nakangisi. Magsasalita sana siya, ngunit di ko na siya binigyang pagkakataon na makapagsalita. Alam mo, mas maigi nga yan dahil matinong trabaho namin. And for you to know, pawis namin ang perang sinasahod namin. We don't care kung mababa ang tingin mo sa amin but insulting our job? Grabe ha.
Tinuruan ka ba na magandang asal ng bata ka ba? O sadyang jologs ka lang? Ines kong wika sa kanya. Naging pula naman na parang tomato ang mukha niya at biglang nag-walk out. Pfft, deserve mo ring mainsulto. Hoy! Pahabol kong sigaw. Tama na yan, bes. Wika naman ni Jen habang natatawa. Aalis lang muna kami, susundan lang namin sila. Wika naman ni Brick sa amin. Umalis na kayo at pwede ba? Huwag na kayong bumalik dito Di na kami natutuwa sa pagmumukha ninyo. Wika ko naman sa kanila. Bigla naman silang napatingin sa amin na para bang may dumi kami sa mga mukha namin. Ano? Sambit naman na Jen sa kanila habang nakataas ang kilay niya. Wala. Sambit naman ni Sean habang nakangiti sa amin ng malapad. Umalis na sila habang nakangiti. Nagtaka naman ako. Parang tanga lang. Sabay naming sambit na Jen. Nang tahimik na ang nasa loob at wala nang mga asungot na umaaligid dito, naging comfortable naman ulit ang silid na ito. Nga pala Jen, paano tayo magsistart sa pag-investigate kay Ate Sam? Sambit ko naman. Hininaan ko lang ang boses ko at baka kasi may makarinig sa amin. I don't know. Wala naman akong kilala here para sundan si ate at maghanap sila ng evidence. Wika naman ni Jen. Buti sana kung may pera tayo. Tatawagan ko lang yung private investigator namin but I cannot do that. Malalagot na naman ako kay mommy. Dagdag na sambit ni Jen. Ay, paano na to ngayon? We need to know kung ano talagang connection nila. Baka may ginagawa si Ate Sam na hindi natin alam. Wika ko naman. Nag-isip naman si Jen. Ganon din naman ako. Maya-maya pa, bigla naman akong may naisip. I have friends here. Pwede silang tumulong sa atin. Wika ako naman habang nakangiti. Really? Meron ba talaga? Sambit naman ni Jen. Nakita mo ba yung naghatid sa akin nung missing ako? Tanong ko naman kay Jen. Tumango naman siya. Yon, sila ang tutulong sa atin. Wika ko naman. Umiti naman si Jen at nag-appear naman kaming dalawa. This is it. Malalaman na rin namin. Nandito pa rin kami sa loob ng klinik. Di pa rin ako pwedeng ibilad sa araw at maglakad-lakad. Simula na nag-walk out yung lalaking mahilig sa insulto ay hindi na sila bumalik dito. And that was a great relief for the both of us. Ano, tama ba to? Sambit naman ni Jen habang may pinapakitang sketch kasi plano namin to kaya may sketch talaga dapat. Parang kulang pa ata yan Wika ko naman. Nag-iisip ako kung ano bang dapat namin gawin para maganda ang magiging plano namin. What if tatawagan natin yung friends mo para naman makausap natin sila in person? Wika naman ni Jen. Oh no! The problem is wala akong cellphone number na nakuha. Wika ko naman habang nakapout. Yun lang, sambit niya naman. Natigil kaming dalawa nang biglang may pumasok. Nagulat ako na makita ko si Apollo, ang mga lalaking hambog sa balat ng lupa. What did you do? Tanong naman ni Apollo sa akin. Me? I didn't do anything wrong. Sambit ko naman kay Apollo. You did do anything wrong? Inis niyang sambit sa akin. Sige nga, patunayan mo nga na may ginawa akong masama dyan sa hambog mong kasama. Inis kong wika kay Apollo. Yan, sa bibig mo palang napatunayan mo na. Wika naman niya sa akin. Ngumisi naman ako sa kanya. Huwag mo akong sisihan na ganito ang sinasabi ko dahil yung friends mo may kasalanan. Kalalaking taong hilig mang sumbong, duwag ka pala Wika ko naman. Agad naman akong tinignan ni Apollo at ni Liam ng masama. Hindi siya nagsumbong sa akin. I just found out what you say to him. Sinabi sa akin ng nurse. Wika naman niya. Sinabi din ba sa'yo ng nurse kung anong sinabi ng lalaki na yan? Di ba hindi? Mahilig ka kasing makinig sa isang point of view lang. One-sided ka kasi lagi. Wika ko naman. Bigla naman siyang natahimik at di na nakaimik nang dahil sa sinabi ko sa kanya. Umalis na nga kayo dito. Ginugulo lang ninyo kami. Mga nonsense naman ang sinasabi niyo sa amin. Sambit ko naman. Napapikit na lang si boss sa sobrang inis niya sa amin. Wala siyang nagawa dahil hindi naman niya kami kayang ipatanggal. May kontrata na kasing napirmahan si Ate Sam kaya hindi kami basta-basta paalis sa mansyon nila. Magtiis na lang sila sa ugali namin. Lumapit naman si Apollo sa akin at bigla hinawakan ng kamay ko na mahigpit. Agad naman niyang binaba ang mukha niya sa bandang may tenga ko. Nakikiliti ako pero pinipigilan ko naman ang sarili ko. Makiliti at baka kasi isipin ng mga kasama ko nasisihan ako sa ginagawa ni Apollo sa akin. Next time you said anything, paparusahan kita.
He gritted his teeth while saying those words. Wala naman akong emosyon na inangat niya ang ulo niya at binitawan ang kamay ko. Umiti naman ako nang malapad sa kanya. Siguraduhin mo lang na hindi ako makakatakas sa gagawin mong punishment sa akin dahil pag hindi ako namatay nang dahil sa punishment mo, sisiguraduhin kong ikaw ang paparusahan ko. Wika ko naman kay Apollo. Damn! Dinig kong wika ni Liam kaya nag-walk out na ulit sila. Nagkibit balikat na lamang ako dahil wala naman akong pakailam sa mga to dahil bigla-bigla na lang susulpot tapos pag napagsabihan magagalit parang mga timang mga lalaking to masyadong papansin. Tumingin naman ako sa gilid ko at di ko na nakita si Jen. Jennifer! Sigaw ko. Bigla siyang lumabas, hawak-hawak ang buhok ng nurse. Ayan, ginulpi ko na. Baka kasi kapag ikaw pa ang gumulpi dito matuluyan siya. Kawawa naman. Wika naman ni Jen. Yang bibig mo, pakisara. Baka hindi ako makapagpigil at masapak pa kita nang wala sa oras. Wika ko naman sa nurse na umiiyak at may black eye na ang gilid ng mukha niya. Try mo magsumbong ulit kay Apollo. Hindi lang yan ang aabutin mo sa amin. Wika naman ni Jen. Tumangol lamang ang nurse habang umiiyak. Binitawan na ito ni Jen at aalis na sana to, ngunit pinigilan ko muna dahil gusto ko nang makaalis dito. Nakakabisit na kasi itong lugar na ito. Pwede na ba akong lumabas? Tanong ko naman sa nurse. Tumango lamang siya at dali-dali nang umalis. Takot na yun, wika naman ni Jen habang nakangiti. Sinong takot? Bigla naman kaming nakatingin kay Apollo na galit sa amin. Why did you do that? Ano bang problema ninyo? Sigaw ni Apollo sa amin. Tumayo na ako at dinuro siya. Kayo ang problema namin? Sigaw ko kay Apollo. Agad naman siyang nagtungo sa kinaroroonan ko at hinawakan ng dalawang braso ko. Do not act like a spoiled brat. Hindi mo pa ako kilala. Wala akong sinasanto kahit babae ka pa. Wika naman niya sa akin. Si Jennifer naman di na makaalis sa kinatatayuan niya. Alam kong natatakot na siya ngayon sa ekspresyon ni Apollo pero chill lamang ako. Apollo, bitawan mo siya? Wika naman ni Briggs. Stay away from us kung ayaw mong madamay. Ines na wika ni Apollo. Bumuntong hininga naman si Briggs at nabalitang umalis kasama ng mga kasama niya. Nag-aalala naman silang tumingin sa akin. Wala naman akong pake dahil hindi naman ako natatakot sa lalaking ito. Punch me, slap me, sigaw ko kay Apollo. Your wish is my command, sambit niya habang walang emosyon. Nang iangat niya ng kamay niya at sasampalin niya na ako, ay nauna naman ako. Sorry, my hand is too fast. Wika ko naman habang nakangiti ng malapad kay Apollo. Mas nagalit naman siya sa ginawa ko sa kanya. You will pay for what you did to me? Galit niyang wika. Umalis na siya at sabay na ibinagsak ang pinto ng ubod ng lakas. Ngumiti na lamang ako nang dahil sa ginawa ako. Are you okay, Jen? Tanong ko naman sa kanya. I am not. Oh my G. Sobrang mapanakit yang si Apollo. Mabutit hindi mo siya naging boyfriend. Super red flag niya pa. Wika naman ni Jen. Ikaw lamang naman ang red flag enjoyer sa ating dalawa. A guy like him is not worth it to be loved. Wika ko naman kay Jen. True. Tara na. Baka bumalik yon at masapak ka niya na talaga. Wika naman ni Jen sa akin. Let's go. Doon na lang tayo gagawa at isasama na rin natin yung si Apollo. Wika ko naman kay Jen. Good idea. Wika din niya habang nakangiti ng malapad. Umalis na kaming dalawa. Dinala ko naman sa Jen doon sa dinalhan sa akin ni Briggs. Pagdating naman namin doon walang katao-tao kaya napangiti naman ako. Ang ganda ng lugar na to. How did you find this place? Tanong naman ni Jen. Briggs bring me here. Wika ko naman at naupo na sa Bermuda grass. It's mesmerizing. I will tell my mom to buy me an island. Wika naman ni Jen. Iiling-iling na nga lamang ako. Let's start our plan. Wika ko naman dito. Tumango siya bilang tugon sa sinabi ko sa kanya. Apollo's POV. I want to break her. I want to tear her apart. Sa sobrang kahiyan at kalapastanganan ng ginawa niya sa akin, she's not a typical girl. Wika naman ni Briggs. She's still a girl, Briggs. She is just a girl. Ines na wika ni Liam.
Huwag mo nang subukan siyang ipagtanggol, Bricks. Wika naman ni Liam. Ako naman ay nanginginig pa rin sa galit at pinapakalma ang sarili habang umiinom ng wine. I really want to punch her face. Kung di lang siya babae. Wika naman ni Miko. Binaba ko naman ang baso ko at tumingin sa kanila. I want to make her pay in everything she did to us and to me. Wika ko naman habang galit na galit. Are you really serious? Di naman masyadong malaki ang ginawa niya. Pwede pa naman sigurong pag-usapan yon. Wika naman ni Sean. Tiningnan ko naman siya ng madiin. Alam mo ba kung gaano kasakit kay Apollo na ganunin lang na isang babae? You know, Apollo is a woman hater. At yung sinampa lang siya ng isang katulang niya, you know ano na ang mangyayari? Wika naman ni Miko. Alam naman nilang lahat na ang ginawa ng babaeng yon is not acceptable. Kaya gagawin ko kung ano ang nararapat. She will learn her lesson from me in a hard way. I want her to suffer. Wika ko naman habang nakangisi. Nakita ko ang paglunok nila ng laway. Alam nila kapag ganito ang mood ko, hindi talaga ako nagbibiro. I have a plan. Just do what I say. Wika ko naman sa kanila. Nakita ko naman ang pagtutol ni Sean at Bricks sa sinabi ko. Di man nila sinasabi pero nakikita ko to sa mga mata nila. Huwag yun ang subukan ipagtanggol ang babaeng yan dahil hindi yan ako mapipigilan sa kung anong desisyon ko. Wika ko naman sa kanila. Tumayo naman ako at tumalikod sa kanila. Una, gusto kong ma-fall siya sa akin. Gusto kong patay na patay siya sa akin. Wika ko habang nakangisi. The easiest way to break a woman, ito lang ang paraan. Apollo, please don't make her miserable. Wika naman ni Bricks. Shut up! I don't need your opinion. Wika ako naman kay Bricks. Di na siya ulit nagsalita. Second, she will become my slave and I will make her suffer until she will beg me to stop. Wika ko naman. Nakikita ko na ang magandang kinalalabasan ng plano ko. And lastly, I will make her cry and make her miserable until she will curse herself to death. Wika ko habang nakangiti. That's too much. Sambit ni Sean habang nakatayo na. Do you think Tita Melody will like this idea? Wika naman ni Sean. Don't say my mother's name. Wala siyang kinalaman dito and I can do whatever I want. Wika ko naman habang nakangiti kay Sean. Magpoprotesta pa sana si Bricks at Sean, ngunit pinigyan na sila ni Miko at Liam. Tomorrow morning, kailangan niyang bumili ng maraming bulaklak and create the word sorry. Maganda na rin kayo ng dinner date for us. Wika ko at umalis na sa silid na yon. Nasa villa kami ngayon dahil mas malaki at maaliwalas dito. May kanya-kanya din kaming kwarto dito. Papunta na ako sa loob ng kwarto ko nang bigla naman tumawag ang private investigator ko. Anong nakuha niyong files? Tanong ko naman sa kanya. Sir, wala kaming mahagilap na files tungkol sa mga pinapahanap mo. Parang protektado ito ng malalaking tao din. Wika naman ng investigator ko. Bigla naman akong napaisip ng malalim. Okay. Sambit ko naman at agad na pinatay ang tawag. So it means hindi isang ordinaryong katulong itong mga babae na ito. Hindi sila basta-basta kalalabanin. Sino nga ba talaga kayo at ano nga ba ang pakay niyo sa akin? Sambit ko sa sarili ko. Dumungaw ako sa bintana. Mula dito, kita ang kubo na pinagawa ko dahil doon kami minsan nagtatambay. Kumunot naman ang noo ko na makita ko ang dalawang maids ko na nagtatawanan at parang merong pinag-uusapan. Bakit ba pasulpot-sulpot lang sila kahit saan at paano nila nalalaman ang lugar na yan? Wika ako naman. Hindi kasi yan basta-basta nahahanap ng kung sino man. Bigla naman ulit ako na nakaramdam ng pangamba. Kahit malaking kaaway itong nakapasok sa buhay namin. Tinawagan ko naman kaagad si Tita Laura. Hello, Iho? Bungad niya naman sa akin. Hello, Tita. Pwede bang i-terminate mo ang contract nila Astrid at ni Jennifer dyan? Wika ko naman kay Tita. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi pwede. Wika naman ni Tita. At bakit? I am their new boss. Ako ang humahawak sa kanila. Bakit hindi po pwede? I have the right to terminate the contract dahil nilalabag ang mga rules sa bahay. Wika ko naman kay Tita. I will explain to you in the right time but for now, you need to deal with them. Wika naman niya at pinantayan na ako ng tawag. Alam kong si Samantha naman ang dahilan nito kaya agad-agad ko siyang tinawagan. Yes, sambit niya naman sa akin.
Sam, can you convince tita na i-terminate na ang contract ni na Astrid and Jennifer? Wika ko naman habang galit na nakatingin sa dalawang maids na yon na nagtatawanan. No, bye! Wika niya naman at agad na akong pinatayan ng tawag. Napatingin na lang ako sa cellphone ko. Bigla namang may nagsalita sa likuran ko. Huwag mo silang paalisin dahil hindi mo magagawa ang plano ko. Bigla naman akong napatingin kay Liam na pasulpot-sulpot. Iyan na lang ang tayong paraan para nga mapaalis sila. Alam ko kapag gagawin ko yun sa kanila at kusang aalis wala na akong problema. Wika ko naman habang nakangiti. I feel something fishy about these two mates kaya alam kong kakaiba sila sa ibang babae. Wika ko naman habang tinitingnan sila na maigi. Nakakaaway, wika naman Liam. I don't know. I will find out soon kung ano nga bang kailangan nila sa akin. Wika ko. By the way, nahanap mo na ba yung babaeng patay na patay sa kanya? Sambit naman ni Liam. Mumuntong hininga naman ako at umiling. Naalala ko na naman ang pangyayari na yon after that night. Hindi ko alam kung bakit ako nabaliw sa babaeng yon. Pinapahanap ko pa at ang sabi ng isang private investigator ko nandito daw sa Manila. Ang hinahanap ko, mas mapapadali kung ganon. Wika ko naman habang nakangiti. Sa wakas, makikita ko na rin ang soulmate ko at ang babae na gusto kong pakasalan. I admit that sometimes I become a womanizer dahil gusto ko lamang ng pleasure. Good luck, bro. Good luck sa mga plano mo. Wika naman ni Liam. Tumango naman ako sabay ngisi sa kanya.